Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Inang sakta linis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Mapagpalang umaga po mga kapanalig, at ngayon po ang unang Sabado sa buwan ng Disyembre, at ito ay isang pag-alaala sa ating mahal na ina. Patuloy tayong dumulog sa Kanya upang itong buwan na ito, patuloy niya tayong protektahan at dalin at ilapit sa Kanyang anak na ating pinaghahandaan sa darating na Kapaskuhan. Kaya naman, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang tawad sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon, kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakakatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y
mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin: ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan. Yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang isisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon, ang mga hinirang ay paiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang naahang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po, mga kapanalig. At magkasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat nagkatipon po tayo muli sa umagang ito, sa huling araw bago pumasok ang bagong kalendaryo sa ating simbahan at umpisahan ng panahon
ng Adbiento. Kaya ngayong unang Sabado ng buwan ng Disyembre ay inaalay natin sa Mahal na Ina bilang devotion. Pero alam ko baka marami ang hindi magprosesyon, ilipat sa December 8 na tulad ng aming parokya para mas maganda ang pagdiriwang. Alam ko at napapakinggan ninyo sa mga nakaraang linggo at mga nakaraang araw na lagi ang tema ng mga pagbasa ay nakakatakot. No, parang katapusan ng mundo, parang warning, ano? Kung ganyan, ang mga narinig natin, magtatanong ka, ano bang mabuting balita diyan? Hindi kaya ang Diyos, hindi ho kaya ang mga sumulat ay sinabi ito para takutin tayo, hindi po ba? Pero mga kapanalig, baligtad po. Ang mga pagbasang ito ay nagpapahiwatig na lahat ng bagay may katapusan. Lahat ho, di ba? No? Buhay, gamit, lumilipas, pati relasyon, di ba? O, alam nyo na, di ko na babanggitin. No? Oho, tatapos relationship. So lahat may katapusan. At ang pagbasa ay nagsasabi na lahat ay may katapusan. Pero kaya ang hamon sa atin kung paano tayo magiging handa. Lagi ko pong sinasabi sa katapusan ng programa ko na patuloy tayong magpakumbaba, sikapin natin. Pangalawa, let us enjoy life. But at the same time, let us work hard. Sa Ebanghelyo, minarning tayo na huwag tayo masyadong magumon sa katakawan or pagdalasing o mabuhos sa inyong isip sa mga itindihin sa buhay na ito. So kung titignan po ninyo yung linyang yan, parang sinasabi na tumutukoy sa enjoyment ng buhay. Ano? Ito ba'y hindi tayo kailangan magsaya? Hindi ho. Ang punto ay magsaya tayo pag kinakailangan natin dahil part yan ng buhay, pero wag tayo masyadong ma-attach sa maraming bagay. No? Dahil lilipas ho yan, hindi natin madadala sa kabilang buhay. No? Let us enjoy life, but at the same time, don't forget our mission. We are here not only to enjoy. We are here because we have mission. At unahin nating missionin ang sarili natin. Kasi kung pag-uusapan natin, mga kapanalig, ang paghahanda, at sinabi ng Panginoon, para magnanakaw ang pagdating ng anak ng Diyos o pagdating ng katapusan ng buhay natin, ibig sabihin din natin alam. Walang makapagsasabi. Kaya napakahalaga ng paghahanda. Kaya ang tanong, paano tayo maghahanda? Wala ho na pwedeng sabihin na ito ang tamang paghahanda. Isa lang ang tingin ko at naniniwala ako. Araw-araw, sikapin natin maging mabuting tao. Araw-araw, ang buhay natin, sikapin natin nakalinya sa kalooban ng Diyos. Araw-araw, ang buhay natin, sikapin natin na lumalalim ang pananalig natin sa Diyos. Yan po lamang ang tingin kong mga paghahanda na kailangan natin. Para pag dumating ang katapusan, anumang katapusan yan, handa tayo. Hindi tayo tinatakot. Sinasabi sa atin ang katotohanan at walang makaliligtas or makaka-escape sa katapusan. Ano man yan, kailangan nating paghandaan. Kaya sikapin nating maging mabuting tao araw-araw. Mabuti ang buhay natin na nakaangkla sa Diyos. Yan lang po ang epektibong pamamaraan para tayo ay maging handa. No? Kaya lilipas ho ang lahat. Pero tandaan nyo, may isang hindi lilipas, ang Diyos. Sa karanasan natin, di ba mga kapanalig, sinukuan na tayo ng maraming mahal natin sa buhay, kaibigan natin, may mga pagkakataon, naramdaman natin, mag-isa na lang tayo, no? Yung sukul na sukul ka na, wala ka nang matagpuan. Pero sa bandang huli, sino ang nananatili? Sino ang hindi nagwawakas? Sino hindi naglalaho? Sino hindi nang iiwan? Kung hindi ang Diyos. Kaya ang buhay natin, punuin natin ang Diyos para tayo ay magkaroon ng mabuting buhay at maging mabuting tao para tayo maging handa sa anumang katapusan na darating
sa ating buhay. Manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayo maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya ukol sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may panalangin at paggawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway madama ang mapagpalang presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin ngayon sa ating mga panalangin, ang ating mga pansariling kahilingan, at lahat po ng nagpaabot ng kanilang panalangin sa ating himpilan at sa ating programa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay na may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Kunin at tanggapin ang halay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapahal sa Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya'y niluwan ni Maria ng di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos dalwalhati ang langit at lupa.
sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kamedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang dugo ni Kristo. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Inmakulada Konsepsyon. O kalinis-linisang Birhen at mapagkandiling Ina, buhat sa aming kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ipinagmamakaamo namin sa iyo na pagdalita ang dinggin ng aming mga kariingan at tapunan kami ng sulyap ng mga mata mong maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang pagdarasal naming ito upang maging daan na ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalong-lalo ng mga makasalanan at ikapapanuto nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Mahal na Birheng Immaculada Concepcion, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming kapaglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Arisos tia quecelipan disos tiu bella premun hostilia narobur fer auxiliu unitrinoque Domino sit sempiter na gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo maglikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tangi sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal,
na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin sa pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kawalan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cerdui et antiquum documentum novo cedat ritui vestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen.
di cielo, prestitisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus, Deus qui novit sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis in iuderis insiamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament, O holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.